Magandang gabi. Huwebes na ngayon, ha? Huwebes na po ngayon. At sa ngalan po ng ating producer, si Jake Bakud, at ang ating buong barkada rito sa production, ay buwabati ho kami sa inyo ng magandang gabi. And welcome to our program, Dr. Love Radio Show, ngayong Thursday evening, June 20 na ngayon. Ay June 20, anong pangalan nito? Rome. Bukas ay Friday, June 21. Saturday, wala tayong programa, June 22. Birthday ko ng June 23, Sunday. Happy birthday! Ibig sabihin, kailangan mag-advance tayo ng Christmas songs bukas. Yon. 3 Christmas songs bukas, Friday, dahil simula na ng Christmas season sa Dr. Love Radio Show until December. Sabi ng mga tao, bakit kaisa-isang programa sa radyo yung Dr. Love na nagpapatugtog ng Christmas pag June? Anong masama? Diba? Subukan ni bukas. Iba ang feeling pag nakadinig ka ng Christmas carols. Well, sige. On Monday? Hindi, bukas na. Oo. Magmeriendahan tayo rito bukas. Sabi mo kay Laila, paiwan siya. Konti lang naman yun, konti lang. Happy birthday! Salamat po, katuwaan lang tayo celebrating my 73rd birthday. Happy birthday! Salamat sa Diyos sa mga biyaya na bonus na binigay sa akin. Well, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila. Kasabayan napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight ng programang Dr. Love. At syempre po, mga kapatid, sa ating pong mga social, mag-follow and subscribe sa ating social media accounts sa inyo pong makikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa Facebook o kaya sa X, sa TikTok, Instagram, and YouTube. Yan. At para po naman maging bahagi kayo ng programa natin, baka ho gusto nyong i-share ang inyong mga liham kasaysayan, ang inyong mga problema at kasaysayan sa buhay, mga achievements ninyo. Yan, mga achievements, mga problema na gusto nyong talakayin po natin, maibahagi po ninyong kwento nyo at maging bahagi kayo ng ating programa. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674 para sa ating live counseling. And siyempre, abangan po ninyo ang ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love na itatampok po natin sa araw na ito. Ang ating title, ang ating Pest to Pez episode, huwag kang palautos, hindi ka boss. Huwag mong utusan, hindi naman ikaw ang boss ko, pareho lang tayo. Abangan natin mamaya. At kung sakali po meron kayong mensahe, meron kayong suggestion, may comments kayo sa ating kasaysayan mamaya, sa ating pong Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger or tumawag po kayo sa 8631-5788 at 8631-6674. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes, 20 ng buwan ng Hunyo. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes sa 20 ng buwan ng Hunyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, talata 7 hanggang 15.
Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Manalangin kayo ng ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ito'y sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oras natin 10 minutes before 10 o'clock. Ating puntahan ngayon ang bahaging ito ng ating episode sa ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face na itinatampok sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron pong replays sa Signal TV 1PH Channel 1 sa alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi ang kanilang replays. At kung sakali pong meron kayong gustong mensahe na iparating sa ating mga participants, meron kayong suhestyon, meron kayong komentaryo, pwede po ninyong ipadala yan sa ating Facebook live stream ng 92.3 True FM at sa FB Messenger ng Dr. Love. Or pwede po kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Tunghayan natin ngayon ang ating episode na ito sa ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love. Ang title po, Huwag Kang Palautos, Hindi Ka Boss. Panoorin natin. Inuutos sa iyo, Mang Danilo, ng mga kasamahan mo? Kasi po ma'am, muna pinagbibigyan ko po siya. Nung katagalan ako nang lagi nagtatapon ng basura, ay malayo pa po hahakutan ko. Tabing dagat pa po. Malayo pa po kasi cycle lang po ang gamit ko. Kaya ako minsan nahihirapan na rin magakot. Okay, gaano na kayo katagal dito sa pamamasura? Ano na po, bali 3 buwan na po. 3 buwan pa lang kayong pumasok. Eto mga kasamahan nyo, matagal na po sila dyan? Ano lang po yan, bago lang po yan, mga yan. Bago lang din Kaya lang sila. po- Bakit ikaw yung ginagawang utusan? Kaya lang po ma'am, pag nalalasing, hindi na makapag-out ako ang tapatawag. Ngayon, Kasi nagiinuman. ako po lagi sinisindak. Pagka inuutusan ka ba, Mang Danilo, may inaabot naman sa'yo, Wala parang naman extra? po. Wala. Kasi po, natatakot po ako. May mga kamag-anakan yan, baka magsumbong sa kahit ano-ano, ay patulan po ako. Pagtulungan ako. Ano ba yung mga trabahante na yun? Ay, Kasi sasapatusin malayo ko po yung ang mga yun. hakutan ko eh. Okay. Ma- Ano ba ang tawag sa samahan ninyo na mga grupo ba ito? Utility po, ma'am. Utility kayo. Opo. May head kayo. Ano po, kanya-kanyang lugar po kami, kanya-kanyang rota po. Kung hindi na nila lugar, bakit inuutos pa sa'yo kung di mo na inuutos lugar? po ka sa amin, kasi po, namamawa ang basura,
Kaya ginagawa ko lang para may malasakit naman sa bayan. Kaya ginagawa ko po yun. Kaya siyempre, kahit galit na lang ako, nagmamalasakit pa rin ako sa barangay. Para alang-alang sa kagaganda ng barangay. Tawagin natin ang pinsan muna ha, ni Edmar na nagsasabing hindi pala utos si Edmar. Jean, pasok. Ang tanong ko sa'yo kanina, Jean, madalas daw kasing mag-utos ang pinsan mo kahit hindi na dapat trabaho ni Mang Danilo. Totoo ba ito? Hindi po, ma'am. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi po, ma'am, ang pagkaalam ko po yung pinsan ko po, nagtatapon po yan sa tamang oras po, ma'am. Ginagawa niya po, ang trabaho niya doon po sa barangay na yun po. Itong matanda na po, pero walang galang na po, pasensya na po, hindi ginagawa ng pinsan ko yun. Dahil po, matanda na po kayo para kayo utusan ng pinsan ko. Kaya mas okay na lang po sana, magpagalang po kayo, wag niyong bibintangan yung pinsan ko kasi ginagawa yan. Aga tanghali po, tumatapon yan kung kailangan. Okay. Jean, kasama ka ba sa trabaho? Nandoon ka rin? Ma'am, dati po kasi yung dating Hindi, nandun ka ba ngayon dun sa trabaho? Hindi po, minsan kasi, alam ko po kasi yung trabaho niya, ma'am. Kasi dati po, may dating kapitan po dyan, ma'am. Nagkuhan din po ako, nagtrabaho din po ako dyan ng 1 buwan po sa barangay na yan. So, bago-bago lang, no? Ngayon, 3 buwan lang. Ano masasabi mo, Mang Danilo, na sinasabi ni Jean na sumisip-sip lang daw kayo sa barangay? Hindi po, ma'am. Tanong ko po sa'yo, araw-araw mo ba nakikita na ginagawa ng pinsan mo? Ha? Hindi mo nakikita. Dahil wala ka. Alam ko po yan. Wala ka eh. Alam ko po yan, Tay. Alam bakit? Dati nagtatrabaho din yung nanay ng pinsan ko. Diyan tumanda ang nanay niya, diyan sa barangay na yan. Bata pa yan sila, nasa barangay na yung nanay niya. Okay. Dahil si Mang Danilo daw ay nauutusan. Ngayon, ang tanong sa iyo, nandudun ka ba araw-araw para makita mo ang mga bagay na ito? Kapitbahay lang po kami ng pinsan ko, ma'am. Ano? Kapitbahay lang po. Okay. Alam ko po, bawat alis niya ang maga pa yan po, nag-akulikta po ng basura yan. Okay, pero sa tingin mo saan manggagaling? Tinatapon niya po ang basura niya sa Okay. tamang basurahan. Okay, hindi kasi ang tanong dito sa trabaho niya eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung palautos siya na si Mang Danilo ay nagrereklamo. Bakit sa tingin mo makakarating dito sa face-to-face kung ito ay walang katotohanan? May idea ka, Jean? Yun ang hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Ba't niya pagbibintangan yung pinsan ko ng ganon? At bakit? Kung bakit nung uutusan ka ng pinsan ko, may sarili kang pag-iisip. Di ba? Matanda ka na. Ito, tanong ko sa'yo, mama. Okay, bigyan natin ng chance si Mang Danilo. At totoo ang sinasabi ni Jean ay matanda ka na, dapat may sarili kang pag-iisip. Ba't ka nga ba daw Alam mo, nagpapautos? dalawa lang kami ang nagtatapon. Sino pa dapat magbigayan para magtapon ng basura? Diba? Magtulungan dapat eh. Magtulungan. Walang nangyayari. Pagbigyan mo nung una, bandang ulo, ikaw na mag-isa. Paano mangyayari yun? Sige nga. Di ba may linya-linya din kayo, di ba? Dapat yung ginagawa niya, ba't hindi ka naman nakikita yung pinsan ko, inuutusan ka? Kasi bilang utility, obligasyon ng isang kapong utility ang tumulong. Pala eh. Ibig sabihin, hindi ka inuutusan ng pinsan ko kung saan kang tumulong sa Yes. kanya. Ano yun, Jean? Ulitin mo, Jean. Hindi ka narinig. Ang ibig sabihin, di ba, gusto mo ang kapwa tumulong. Bukal sa loob mo yan, kaya huwag mo sabihin ng pinsan ko na inuutusan ka. Eto, tanong. Gusto mo ba ang lugar natin mamaho? Di ba, Ginagawa hindi? niya yung trabaho niya. Kaya nga Gawin mo yung ginagawa trabaho mo. ko lahat para Pare-pareho kayo trabaho dapat, walang utusan sa inyo. Bilang Walang utility, silban. Bakit? Ano gusto mo mangyayari bilang doon? utility, ginagawa niya ang Lapad ka tungkulin ba niya. ng papel doon sa kapitan Bilang na yun? utility. Dahil Para alam ikaw ko, laging tingnan ng kapitan? hindi mo kasi alam. Alam ko kang naman alam. kasi. Alam ko kasi Kaya yun. pagtatanggol Dahil mo, pinsan ko. Wala Okay. kang alam eh. Jean, tanong, madalas nga daw bang uminom si Edmar imbes na magtrabaho? Ma'am, nandyan po yung pag-iinom. Pero, pag tapos na po yung trabaho niya. Nung bata-bata kami, ganyan lang. Inuutakan namin yung employer namin. Yan. Nung mga bata-bata. Mang Danilo, ilang taon na po kayo? 61. Okay.
Bata pa rin naman. Pero sa edad na 61, nagsisimula na po nakakaramdam ng pananakit ng kasukasuan, humihingal ng konti pag naglalakad. I can relate to you, Mang Danilo. Ako po ay 73 anyos na. Now, ang mahalaga dito ay mag-iwan ng aral sa mga nanonood sa atin at sa bawat isa sa atin dito na pahalagahan po natin ang trabaho, no? Hindi po pwede na uutakan natin yung kasama natin. Guilty po ako dyan nung araw sa trabaho namin. Utakan, gano'n. Imbis na, lalo kung medyo superior ako ng konti dahil matangkad ako, akala nila mas matalino ako, no? Inuutakan ko sila. Ayusin mo na yan. Gano'n. Dinadaan ko sa ganong mga estilo. Pero habang nagkakaedad ka, nare-realize mo yung dapat na ikilos mo bilang isang professional. At kung may hanap buhay po tayo, kapatid, pagyamanin po natin, napakaraming walang hanap buhay ngayon na talagang gagawin lahat ng paraan para kumita ng pera. Hindi ko idinidiin si Edmar dito dahil di ko naman nakita yan, no? Kaya lang, Edmar, this is a reminder to us, no? Na walang permanente sa trabaho sa atin, lalo na sa gobyerno, be it barangay or city hall, wala pong permanente. Itong problemang ito, dapat po kasi sa inyong dalawa, wala lang dapat na foreman o leader. Kasi dalawa lang kayo, mga matured na kayo, alam nyo na, responsable na kayo, di ba? Hindi na kailangan ng supervisor para sa inyo. Pero kung ganyang meron ng problema, dapat pumasok na ang barangay at i-address na ang problemang ito nang hindi na po tumagal. Isang bagay lang pong iwanan ko, just to keep it short. Ito pong trabaho namin dito, kaming tatlo rito, pwede ho kami mag-away-away. Pero pag yun ang mangyayari, kasi hindi ho namin pinipigilan yung opinion namin. Si attorney, meron siyang opinion sa legal, ako naman sa moral, minsan nagbabanggaan. Pero, ang sa amin pong tatlo, we always wake up in the morning excited na makita muli yung mga katrabaho namin dito. And it becomes parang naglalaro na lang po kami kasi masaya kami dito. One big happy family. Sana po sa trabaho nyo, ganun din ang mangyari. That when you see your katrabaho, excited kayo in the morning na makita mo siya. Makita mo si Mama Carla, si Alex, sina Doktora. Excited ka na, this is another day, pero magiging productive kasi masaya kayo. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din po sa iyo, Mama Carla. Ganun ho talaga, minsan talaga nagkakautakan. Pero, well, isipin natin lalo na yung mga kabataan, may pagkakataon po talagang inuutakan ng mga matatanda. Sasabihin ko sa inyo bilang isang matanda, huwag naman ninyong palabasin na porke matanda kami, sunod-sunuran na lang kami sa inyo. Di ba? Parang wala kaming pinagkatandaan. Minsan, yung mga kabataan, kung makipag-usap sa amin, parang ganyan, matanda ka na. Teka muna, matanda na nga ako. Igalang mo ako. I demand respect. Di ba? Yung dinaanan ko, hindi mo pa nadadaanan. Yung mga experiences ko, marami akong natutunan na po pwede kong i-share sa'yo. Huwag mong pagdiinan yung matanda na kami. Ano kung matanda kami? Ibig sabihin ng matanda, marami kaming natutunan na kesa sa inyong mga kabataan. At kami ang mag-share at magbabahagi sa inyo. Itong mga buwisit na mga ibang kabataan na ito, pag kami nadinig na hindi maganda sa matanda, sabihin, matanda ka na hindi mo ilagay ang sarili mo sa kagalang-galang ka. Di ba? Nakakainis, ano? Ingatan nyo, baka ako makaharap nyo, lalamasin ko ng asin ang bungangan nyo. Di ba? Ay siya, babalik ko tayo sa inyong mga comments and suggestions and whatever. Ang ating oras, ganap ng 10:02 ng gabi. Natatandaan niyo ang awitin yan. At 17, ang umawit niyan ay si Janice Ian. At hindi siya masyadong katangkara, maliit lang siya. Mababang babae yan si Janice Ian.
Tingnan natin yung mga feedback ng ating mga listeners sa ating pong episode ng Test to Pest. Si Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City ay nagpadala ng mensahe. Sabi niya, "Good evening, my idol Dr. Love, watching from your senior avid fan ng Parañaque City. Thank you very much." Aling Lilian, maraming salamat po. Si Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan, bumabati po ng magandang gabi. Good evening, Leo, at kumusta sa mga teachers natin dyan sa Puerto Princesa Pilot Elementary School. Diyan ako nag-aaral ng grade 1 at saka grade 2 sa Puerto Princesa Pilot Elementary School. Diyan ako unang nakatanggap ng medal. Hindi na nasundan. Florita Pineda Galang, buwabati po buhat sa Singapore. Wow, social mo, Florita, ha? Medyo mataas ang bilihin dyan sa Singapore. At hindi ka pwedeng kumain dyan ng chewing gum at pagkatapos ibubuga mo lang kung saan-saan. Nakahuli ka dyan. Hindi pwede yung mga balahurang mamuhay dyan sa Singapore. Willie Factor, Dr. Love, pabati naman po ang misis ko na si Vilma Palpalatok. Diehard follower po niyo siya. Gabi-gabi po. From Cagayan, Isabela. Batiin natin si Mrs. Anong pangalan nun? Pakibalik mo nga. Si Mrs. Palpalatok, Mrs. Vilma Palpalatok ng Cagayan, Isabela. Maraming salamat. Si Emma Redaha, magandang Huwebes ng gabi, kapatid. Dr. Love, Brother June, Simbang St. Jude, God bless you. Malolos, Bulacan. Oo nga, Huwebes ngayon. Nung araw dyan kami nagde-date ng misis ko sa St. Jude sa may Malacanang, di ba? Actually, kasamang date na yon. Sisimba muna doon, tapos kakain sa labas, sa Little Quiapo. Ay nako, from Empoy Mendoza, ano ba yan? Hindi na dapat nila pinapalaki ang ganyang mga problema. Matatanda na sila. Dapat sila mismo ang magbasura sa ganyang problema. Kung wala ang face-to-face, hindi pa siguro nila maaayos yan. Actually, ang role ng face-to-face, magkaroon ng solusyon, Magkaroon ng solusyon yung mga dinudulog sa amin. Pwede naman nilang ayusin. Kaya lang, paano mo maayos kung yung isa na inirereklamo, wala namang pakialam dun sa inirereklamo mo. Di ba? So, ang reklamo ng matanda, wag namang utos ng utos sa kanya kasi pareho lang naman kayo nagtatrabaho at sumusweldo sa barangay. Wag nang utakan yung matanda. Yung matanda naman ay ilang beses namang nagbibigay dahil ayaw ng matanda na bumaho yung kanilang barangay. Diba? Sabi ni Juliet Boydon, maraming ganyan sa trabaho, Dr. Love. Daig pa ang boss kung makautos. Akala mo naman, tagapagmana ng kumpanya. Ganyan talaga. Iba-ibang tao talaga di ba? Si Val Corpus, mukha namang mabait si Edmar. Baka praning lang si tatay. O baka umaastang maamong pa lang si Kuya. Peace, sabi niya. Talaga tao, no? Pakita mo, simpleng istorya. Marami ng mga side comments talaga. Bahagi po ng buhay natin yan. 17 after 10, maraming salamat kay LV Kabahog. Good evening and happy listening. Kay Alani Hungko ng Kuwait na palagi pong nakikinig sa ating programa. Angelita Banatao, Gigi Elindogan at si Kute Mercado. Magandang gabi. Si Gigi Elindogan, buwabati kina Tito George at saka kay Tita Alice Kawachi. I wonder if they're listening to us. Well, anyway, Gigi, maraming salamat sa iyo. Al Villaflor ng San Pedro, Laguna, buwabati ng magandang gabi and happy birthday, Dr. Love. Naku, hindi pa po. Sa Sunday pa po ang birthday ko. Maraming salamat anyway. Lina Ho, buwabati ng advance happy birthday and Merry Christmas. Brother June, advance happy birthday and Merry Christmas to you. Talaga naman. Si Lynn ng Belgium, Brussels, Belgium. Good evening, Dr. Love. Pag-greet naman po, happy 12th
sacerdotal anniversary to Father Norman de Silva of Milan, Italy. And happy 60th birthday to my beloved husband Patrick Alphonse Verdreng. Tomorrow, June 21. Thanks po always. Watching from Brussels, Belgium. Buat kay Lynn. I'm sure, Lynn, yung asawa na si Patrick Alphonse Verdreng ay isinilang ng June 21. Pupusta ako, papuputol ko lahat ng kuko sa aking mga daliri. Mabait na tao yan at mahaba ang pasensya. Di ba? Arden Clerigo Cornelio, good evening. Dr. Love, advance happy birthday. Ang sarap, sweet naman talaga ng mga listeners natin. Parang hindi ako aantukin ngayong gabi. Ang daming bumabati. Ganong malayo pa ang birthday natin. Rosalina Dalangin, magandang gabi. Dorina Villaruz Figueroa, naggagalangin Tondo. Kumusta na po yung pari dyan sa inyo sa Tondo? Napalitan na ba siya? 2 taon nang ayaw pumayag na palitan siya kahit may order na si Archbishop, anong pangalan nito? Manila Archbishop Chuvachenes. Di ba? Jose Advincula. Dapat kasi merong Father Alan. Tayo naman magkaibigan naman tayo, di ba? Dapat, obedience sa bishop, kailangan yan. Roberto Ignacio, matatapos na yung Eras Tour concert ng kaibigan ko na si Taylor Swift sa December sa Vancouver, Canada. At buntis yung asawa ni Justin Bieber. Tinan mo to, kinuwento pa yung... Ang pagbati buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Sherry Picho, maraming salamat ng Seattle, Washington. Judith Vicente ng North Caloocan. Marvin Riabad, a blessed Thursday. Binabati ko po ang aking nobya, architect Marian Bernadette Villero. We're listening to you as we go home. Pa-check po ng attendance from North Caloocan. Pauwi na sila. O siya, batiin natin si Chato Saklutin na nakatutok sa atin ngayon. Si Kumaring Zenny Dayang Hirang. She's listening to us every night. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi. Ikaw na bahalang tumawag kina Ateng. At saka kay Mark Herrera tayo magkita-kita, ha? Engineer Mercy Santos. Magandang gabi rin sa kaibigan natin kay Chato Sakluti na binuksan yung kanyang baul ng mga photographs at yung picture niya noong 1923. Nung dalaga siya, noong 1923, nakuha niya. Ipinost niya sa Facebook. Talagang ang ganda ng kilay niya. Ginuhi talaga ang kilay ni Chato Sakluti. Oo. Dalaga na siya noong 1923. 1923, mga ilang taon lamang yan pagkatapos ng apparition ng Mahal na Birhen sa Fatima. Magandang gabi rin kay Elizabeth Villa Gonzalo, kay Myra Bulisay Lee, kay Roy Bulisay, kay Mariví Viola na talagang hangang-hanga si Aling Lourdes. Uud ka raw ng ganda, Mariví Viola. Uud ka raw ng ganda. At siyempre, ang kaibigan natin, si Alfred Saban, binabati ho natin ang magandang gabi. Ang ating oras, alas 10:24 ng gabi. Naaalala pa ba ninyo ang awiting yan? Inamorata. Ang inawit ni Jerry Vale na isang Italiano, katulad ni Dean Martin na isang Italiano. Tony Bennett also is an Italian. Yan, Inamorata. In Love, Inamorata. Batiin lang natin ang magandang gabi at happy listening ang mag-inang taga Davao City, si Mommy Lorleen and Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City na makakasama po natin sa ating pilgrimage this coming October 5 to 21 ang ating Marian European Pilgrimage, October 5 to 21. Napag-uusapan po natin yan. Maikwento ko lang po sa inyo na sa day 15 ng ating pamasyal, tayo po ay magtutungo sa Vatican City. Siyempre, pag tayo po ay nagpunta sa Vatican City, hindi natin palalampasin na makapasok po tayo sa St. Peter's Basilica. Hindi lang po tayo makakapasok sa Santa Marta kung saan nandoon ang apartment ni Pope Francis.
Pero papasukin po natin ang Vatican Museum. Makita niyo yung mga talagang mga antigong mga creations, mga inukit ni na Bernini, inukit ni na Michelangelo, Buonarroti, yan, sa Vatican Museum. Iikutin po natin ang Sistine Chapel, samantalang tayo nasa St. Peter's Basilica. Ano ang Sistine Chapel? Dito po nagkakaroon ng eleksyon ng Santo Papa. Yan. Now, pagdating nyo sa loob ng Sistine Chapel, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, bawal pong kunan ng picture yung kisame. Ilang beses na po ako nagpunta riyan, hindi ko makuna ng picture ang kisame dahil ipinagbabawal. Pero yung mga kasama kong Pilipino, paglabas namin sa St. Peter's Basilica, pinapakita sa akin yung mga kuha nila sa mga cellphones. Iba ang Pilipino talaga. Pag sinabi mong bawal, gagawin. Well, anyway, papasukin po natin ang Sistine Chapel kung saan ini-elect ang Pope, no? At dito nandoon ang masterpiece ni Michelangelo Buonarroti. Michelangelo kung tawagin natin. Did you know, alam po ba ninyo na si Michelangelo Buonarroti ay isang gay? Hindi niyo alam yan, ano? Namatay siya na walang asawa. Nagkaroon siya ng syota na babae pero hindi nagtagal. Pero meron siyang lover. Ayan. Hindi po naman, ang lover ni Michelangelo Buonarroti ay hindi pageant winner. Hindi ho pageant winner. At itong si Michelangelo ay napakahirap pakisamahan dahil fickle-minded at pabago-bagong isip niya. Kumbaga, maldita. Yan. Pero, nung mga panahon na yon, hindi pa po ladlad ang mga gays. Ang nakakaalam lang niyan ay yung mga very close to Michelangelo. In fact, namatay si Michelangelo nang walang anak. Walang anak. At ang nakaaway niya na Pope ay si Pope Julius II na siyang nag-utos-utos sa kanya kung anong gagawin doon sa kisame ng Sistine Chapel na ayaw naman niyang gawin dahil siya isang eskultor. Yan. Hindi siya painter. Akala niya hindi siya magaling na painter. Kaya nag-aaway sila palagi ng Pope. Lagi nabubuhusan ng pintura yung damit ng Pope. Yon ang Michelangelo Buonarroti. Pupuntahan po natin ng St. Peter's Basilica, ang katedral, ang Basilica ng Santo Papa. Since nandiyan na po tayo sa Vatican City, di ba itong si Jake Bacudo galing sa Roma, sa Vatican. Jake, nagpunta ba kayo dun sa 4 Basilicas? Jake Bacud, yung 4 Basilicas, Santa Maria Maggiore, outside the walls. Sa labas lang kayong St. Peter's Basilica? Hindi kayo pumasok? Sayang naman. Napuntahan niyo yung St. Peter's Basilica outside the walls. Nandoon yung Santa Maria Maggiore. Nandoon yung St. John Lateran. Yung St. John Lateran, ito ang dating Vatican City. Ito ang dating St. Peter's Basilica. Ang dating tirahan ng Pope. Maraming konsilyo, maraming councils ang ginanap dyan sa St. John Lateran. Diyan nakatira ang Pope noon until umalis ang Pope at nagpunta sa Avignon, France, na kung saan nanirahan siya roon dahil nanganib ang buhay niya sa Italia. Yun. Pagkatapos, si St. Catherine of Siena ay inutusan ng Pope na bumalik sa Roma, sa Vatican, dahil doon siya, that's where he belongs. Sumunod naman ang Pope. Doon, nagpagawa na ng ang mga Bernini, no? Nagpagawa na ng bagong basilica, at ito ang St. Peter's Basilica. Doon na siya lumipat. Okay. So, ano makikita natin doon sa St. John Lateran? Makikita natin, di umano, doon sa itaas ng altar ng St. John Lateran, makikita natin ang bahagi ng table na ginamit ng Panginoon
sa pag-celebrate niya ng unang-unang misa ng Eucharist. Hinanap ko talaga yung chimney kung saan lumalabas ang uso ko pag pumipili. Wala ka makikitang chimney doon. Inaalis yun. Detachable yun. Detachable yun. Inaalis nila yun. Pero nakita mo siguro yung... pero ang apartment ng Pope until Pope John Paul II nandito sa kabilang building. Si Pope Francis, hindi niya ginagamit yon. Ang ginagamit niya yung Santa Marta apartment. Yon. Naku, ang sarap pumunta dyan. Oo, ang sarap pumunta dyan. Sa Santa Maria Maggiore, Saint Mary Major. Pagpasok mo, makikita mo doon yung crib ni Jesus Christ na galing sa Bethlehem. Nandun yun, no? Ay, yan po ang ilan lamang sa makikita natin. Siyempre, tayo po ay mamimili po tayo sa Paris. Pagpunta natin sa Paris, ihanda nyo ang inyong mga kaperahan, mga euro at mga dolyares po ninyo sapagkat tayo ay mamimili sa Champs-Élysées. Ako mamimili ng balot sa Champs-Élysées. Ay nako, makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja. Siya po ang nakakaalam ng ating itinerary. Pwede kayo mag-text sa kanya, pwede kayo magtumawag sa kanya. Kung magte-text kayo, ibigay po ninyo ang inyong email address para mapadalhan po kayo ng kopya ng ating itinerary. Ang kanyang phone number, Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Salamat nga pala kay Jake Baco dun sa kanyang rosary na pinasalubong sa akin. Wow. At saka yung chocolate na galing sa Italia na kinakain ni Pope Francis, bigla niyang inagaw sa kamay ni Pope Francis yung tsokolate at ibinigay sa akin. Mag-confession ka, ha, Jake? Alright, babalik po tayo sa Liham Kasaysayan, padala ni Joron, Jorron, English spokening. Itong si Joron, siguro ito ay baka may doctorate ito. English spokening siya. Sa ating pagbabalik, oras natin 10:33. Oras alas 10:37 ng gabi. Bigyan daan ko lamang po ito bago natin basahin ang Liham Kasaysayan ni Joron ng Makati. Maraming salamat kay Christian Yabut ng Navotas City na sabi niya ay palagi po ako nakikinig sa Radio 5 at sa FB page. Advance happy birthday po. Shout out po from Christian Yabut ng Navotas City. Blanca Manaba, maraming salamat po. Chato Sakluti, Delia Maranan Bautista, Mary Ann Habson, Greta Arce. Regards po sa lahat. I'm coming back to CDO next month. Nasa Zamboanga ako at nailibing na ang brother ko 40 days na bukas. Ayan. Ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya po ninyo, Ma'am Greta Arce, no? Sa pagpanaw ng iyong kapatid. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna at Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan. Pagbabalik natin, ang Liham Kasaysayan, very interesting po, ang Liham Kasaysayan ni Joron ng Makati. Since this month, we are also celebrating Pride Month. Four Aces at ang awiting High Lily, High Low. Nais naming humingi ng paumanhin sa mga nanonood sa Facebook page ng Dr. Love at ng 92.3 Radio 5 sapagkat hindi po ninyo madidinig dyan ang aming mga itinatampok na awitin because of some copyright issues. Kaya ang ginagawa po ng ibang mga Dr. Lovers natin, sila po ay nakikinig sa 92.3 Radio 5 True FM para madinig nila mga awitin at nanonood po sa cable, sa Signal Cable Channel 19. Yan. Signal Cable Channel 19. Mapapanood po ninyo mga programa natin dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Narito ang Liham Kasaysayan padala ni Joron ng Makati.
Aba, si Tita Alice at Tita George Kawachi ay nakamonitor daw sa ating programa. Tita Alice and Tito George, maraming salamat po sa inyo. I'm so glad na nabalik ang ating communications. Thank you. Narito po ang liham kasaysayan ni Joran ng Makati. Ang wika niya, "Hello there, Dr. Love. Good evening po. I was on my way home from work late one night when I happened to listen to your show while hailing a cab. I found it amusing and insightful. I never expected that someday I will be somehow involved in your radio show. Call me Joran, 28 years old, from Makati. I work in an auditing firm. I have no idea about your views on gays and same-sex relationships, but I will still share with you my dilemma just the same. I believe that you will help me with this and gain wisdom from your advice. So here it is. Ken and I met through Facebook dating app. He is 2 years younger than me. He works in a BPO company and so focused on his career. He's an HR supervisor and dreams of becoming a manager someday. Just like another couples, we go on dates, eat together, go out of town, and so on. We've been doing these for almost 3 months na rin. While we are enjoying each other's company, something bothers me po, Dr. Love. When I asked him about our relationship status, he said that he was not ready to commit. He'd rather concentrate in his career and life goals than get into a relationship. I'm just really bothered. Why is he not ready to commit when in fact we're just like ordinary couples doing the same things that they do? All I'm asking from him is a label. Ano ba ang status namin? Exclusively dating? In a relationship? Magjowa ba? O baka wala lang? Mahirap po kasi mag-invest ng time, love, attention, and emotions sa isang taong hindi mo alam kung ano ang plano sa iyo o hindi ready na mag-commit sa iyo. Ayoko naman po kasing magbigay at umasa tapos mauuwi lang pala sa lahat. Dr. Love, do I still need to enjoy the moment with him and stick to what we've been doing for the past months and wait for him until he's ready to commit? Or should I simply cut the so-called relationship off and find someone who truly deserves my love? Thank you in advance, Dr. Love. I'm looking forward to your precious advice. God bless you and your show. Joran, Makati City. Sana'y ma-sum up ko sa maikling oras lang ang problema mo. Joran, ito yung panahon ng we celebrate Pride Month. We celebrate it because of, ang purpose yata ng Pride Month ay for people to be aware of the lives of quote-unquote third sex people, the gays, the lesbians, the LGBTQIAWXYZ. I call them the alphabet people or alphabet community. Kasi hindi naman natatapos yan. Hanggang may letter yan, maraming gagawing pangalan yan. And we celebrate Pride with them para maging conscious ang tao at maging aware ang mga Pilipino that these people exist. And they want to be included in our society. Yung inclusivity, kasama sila. Diba? Kaya nga kung natatandaan nyo, yung bagong franchisee or owner ng Miss Universe ay isang gay, ay ang idea niya yung inclusivity. Kaya
pumayag siya na isama sa Miss Universe yung mga gays. Yun. Trans women. Ang trans women, ito yung mga nagdadamit babae. Ang transsexual, ito yung mga nagpa-opera na, karamihan sa Thailand. Di ba? Yun. And even mothers, kasama na rin sa Miss Universe. Di ba? Yun. No age limit, kahit 95 years old ka na, pwede pa rin. Ano? Inclusivity, yun ang purpose. At dito man sa atin sa Pilipinas, kailangan natin talagang kilalanin at maging aware sa mga taong they call themselves people, third sex, people who belong to third sex. Aminin ko sa inyo, malayo na po ang naabot ng ating mga kapatid na mga gays, lesbians, LGBTQIA. Malayo na po ang naabot nila. Sila po ay kinikilala na sa ating bansa. Although hindi pa kasing tindi ng pagkilala ng Amerika at ng ibang Western countries kasi ang Pilipino ay very conservative, no? Pero compared to the years of the past, nung kabataan namin, nung mga mid-50s, 1960s, ito yung mga gays nung araw, mga nagtatago ito, hindi pwedeng magdamit babae. Nakadamit lalaki, pero effeminate ang kilos, understood na yon. Pero hindi naman binabastos. Noong mga 1960s, doon sa amin sa Taguig nung araw, pag may Santa Cruzan, ang mga gays, may 5 gays na malalakas ang loob na nagdamit babae na gumawa ng Santa Cruzan. 5 sila. Nagsimula sa 5, bago natapos ang Santa Cruzan, pag-ikot doon sa barangay namin, 2 na lang ang natitira, nadukot na yung 3. Hinubaran yung 3. Ganon nung araw. Ngayon po hindi, talagang, hindi ba nga si Diwata nag-Santa Cruzan din ngayon? Diwata naman. Sana hindi Santa Cruzan yon, sana Flores de Mayo. Kasi may difference yan, ha? Sasamantalahin ko na ito. May difference yan. Flores de Mayo is Flowers of May. Okay. Hindi yan religious activity. Pero kung yan ay ginawa niyong Santa Cruzan at ang pinapel nitong si Diwata ay Santa Elena, maraming magagalit sa iyo, pati ako. Hindi porke bakla ka. Pero hindi dapat kasi ang Santa Elena ay iginagalang na pangalan dahil santa yan. Sa Santa Cruzan, ang inaalala natin, ang kino-commemorate natin is the finding of the true cross by Saint Helena, the mother of Constantine. Ngayon, kung ikaw ay may nakalawit doon sa iyong pagitan ng paa, nagdamit babae ka, at kumilos kang babae, at ipoportray mo si Santa Elena, hindi naman ayos na. Di ba? Sana hindi Santa Cruzan yon, sana Flores de Mayo. Going back to the story of Joron, nabanggit ko lang ito dahil marami na tinatanggap na ang gays, lesbians sa ating society. Alam mo, ang hindi lang tinatanggap ng society natin ngayon, yung ipinagpipilitan ng ibang gays, yung kanilang idea na tanggapin kaagad ng mga Pilipino. It will take quite some time. Hindi po pwedeng kung kailan nyo gusto. Oo. Halimbawa, ang paggamit ng restroom ng babae, may nakasabit sa yung, may nakalawit sa'yo, di lalaki ka pa rin, di ba? Kaya, hindi natin pwedeng ipagpilitan yon. Kahit gusto nyo, hindi tatanggapin ng society, intayin nyo yung panahon. Ngayon, gumawa ng gobyerno natin ng all-gender na restroom. Nakagamit na ako niyan, all-gender na restroom. Kasi ihing-ihi na ako eh. Oh. See? Neutral restroom ang tawag nila. Salamat, Jacob. Now, ang tanong dito, yung inyong relationship. Joran, hindi ko nga, katulad mo, hindi ko rin ma-identify kung kayo ay may relasyon na dalawa nitong si Ken. Kasi baka itong si Ken ay kaibigan ng pagturing sa'yo. Masaya din siya, nakasama ka.
kapag kayo bumibiyahe, nagpupunta kayo sa ibang lugar, he enjoys it. Pag nag-out of town kayo, masaya siya dahil gusto ka niyang kasama. See? Nag-enjoy siya na kasama ka niya. Now, ikaw mismo na may katawan, hindi mo rin alam kung meron nga kayong relationship. So, mahirap yan. Ito ang dapat nating malaman muna. Alamin mo muna dito kay Ken kung ano ang inyong relasyon. Kayo ba'y magkaibigan lang? Kayo ba ay nagkakaintindihan na magsyota kayo? Di ba? Kasi po pwedeng maging magsyota kayo kung payag naman siya. Di ba? So, nauunawaan ko yung damdamin mo, pero ikaw lamang at saka si Ken ang makapag-identify kung meron kayong relationship. Ang hinahanap po yung label. Actually, yung label, walang kwenta yan. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung pakikitungo niya sa'yo. Ano yung inyong relasyon? No? Now, kung ako ang tatanungin mo, kung kayong dalawa ay masaya, kapag kayo ay naglalakbay, you go out of town, masaya kayo, pag namamasyal kayo, bumuo ang mga kwentuhan ninyo, kung saan nakakarating ang mga kwentuhan ninyo, well, then so be it, there's nothing wrong with it. Pero kung ang tatanungin mo ay ako, on the part of morality and spirituality, nagiging sagaba lamang ang same-sex relationship kapag nagiging sexual na kayong dalawa. Kapag nahiga na kayo sa kamang dalawa at ginawa nyo na yung sex, diyan lamang nagkakaroon ng problema sapagkat hindi pinapayagan yan ng simbahan. Okay? Isang malaking kasalanan yan sa simbahan. Now, if you are not a Catholic, then wala na akong sinabi. If you are not a Catholic. Pero kung Katoliko ka, ang pinagbabawal lang ng simbahan, hindi ang pagiging gay. Hindi kasalanan ng pagiging gay. Tinatanggap yan, niyayakap yan ng simbahan. Ang hindi lamang pinapayagan ng simbahan ay ang sexual activities ng dalawang lalaki o dalawang babae. To sum up your problem, Joran, it would be best para malaman mo. Dahil yun lamang si Ken ang makasasagot kung meron kayong, kung ano ang inyong status. Kung kayo exclusively dating, in a relationship, magjowa ba kayo o wala lang, o baka magkaibigan lang kayo. Kasi, sang-ayon sa'yo, iba ang pananaw, iba ang mga pangarap ni Ken at gusto niyang mag-focus muna dun sa kanyang mga pangarap. If that's the case, magiging malinaw sa iyo ang status mo. Kung wala kayong relasyon at gusto mong magkaroon ng karelasyon, well then, I think it's about time you look for someone who will understand your needs. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Humahabol si Nika Santa Cruz. Sabi niya, maybe it's too early to label your relationship kasi baka low-key lang ang gusto ni Ken at chill lang muna kayo. Baka kasi nagmamadali ka rin. Just take it slow. Give it 3 more months. Kung wala pa talaga, humanap ka na ng iba. Ganun. Di ba? Oo nga, di ba? Kasi nga, baka masyadong maaga pa. No? Hindi madali para sa isang lalaki, ang mag-decide kaagad para makapagrelasyon sa kapwa niya lalaki. Kasi ang daming bagay ang dapat i-consider natin dyan. Di ba? So, sangayon din sa kay anong pangalan nito, yung letter sender natin, naka-focus siya dun sa kanyang dreams to become an HR manager, si Joran. Di ba? So, give it more time. Baka lang nag-i-enjoy siya sa company mo. Okay lang yon. Friends muna kayo. Don't be in a hurry. Bueno, hanggang dyan lang po tayo at ubos ng ating 1.5 hours. Maraming salamat po sa ating production staff at sa lahat po ng tumutok sa ating programa. Sa ngalan po ng ating
General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Ang head ng ating Programming and Production, Mr. Alvin Maanyo. Operations Manager natin, si Cherry Baile. Ang ating producer, si Jake Bacud. Ang ating Director, Direk Sheikh Mamaril. Technician Rome Ortigas, ORAD Operator Rodel Makatangay, ang ating PA at Avid Operator Jairian Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli alas 9:30 dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.